Welcome to Candelaria, Quezon. Kami ang Coco Deli. Ito ang sinag ng aming araw. Hello po. Morning. Hello po. Welcome po. It was inspired by my parents. Dad ko is a coco-sap farmer together with my mom. Na sila yung talagang naging malaking parte kung bakit ako namulat sa coconut industry and even sa farming as a whole. Yun yung naging namin, parang doon ako namulat na kung saan doon namin tinuloy yung business namin. Parents ko nag-coconut sap farming o yung magpagtutuba. From there, nakita ko na parang emerging yung produkto na to. At some point, parang nakikilala na like coco sugar, coco cider. Ang ginawa ko is, okay, nag-usap kaming tatlo. Sabi ko, gawin na natin tong legitimate business at tayo na yung mag-harvest, tas tayo na rin yung magbenta. And nag-agree naman kami. So that time, I don't have any experience sa pagbuo ng business. So, medyo learning curve yun para sa amin. Tapos, doon na nabuo yung pangalan na Coco Deli kasi nagsimula kami sa coconut o coconut sap. We leased parang 5 hectares of land with 1,000 trees. So, meron kaming 5 years to get all the produce nung land na yon, ng mga coconut na nandoon. Then, ang nangyari, malapit na mag-end yung lease. Ang naisip namin, sa tingin nyo, mag-vertical farming tayo. Total naman, malawak tong lupa na to. Subukan na natin ngayon. More than a year ago, noong time na nasa lease pa kami, ginawa namin, nag-venture out na kami doon sa mushroom farming. Tapos, na rin kami ng hydroponics. So, by the time na nag-usap na kami, kasi we really want to continue the coconut sap, gusto namin i-retain lahat ng coconut sap farmers, pero nag-decide yung may-ari na stop na yung lease. So, by that time, medyo naging prepared kami na parang hanggat hindi tayo nakakabili ng lupa, I think, we gonna list the land, lahat ng gagawin natin, detachable, ilagay natin dito sa ililist natin uling lupa. Then, COVID came. We try to be resilient. Ginawa po namin kung ano po yung meron kami, we tried to i-sell. Then, we tried to retain yung mga staff namin para magkaroon po ng income pa rin kahit unti-unti. Then, nagkaroon po kami ng idea, why not mag-expand? Total, hindi tayo makapag-expand ng, ng lupa. Why not we try do sa household? So, ang ginawa namin, yung natitira din namin na money, we try to invest din dun sa mga vertical farm. Nung una kasi is hindi namin alam about social enterprise. Parang akala namin yung tatay ko is nagpa-farming lang, yung nanay ko tumutulong. Tapos kami, the usual, nagbebenta lang kami. And nung nalaman namin na meron palang model yung social enterprise that we are already helping people while doing business. Okay pala yung ginagawa namin. So doon kami namulat kung ano yung talagang goal namin na parang hindi lang kami para mag-business but also hand in hand with the community, especially doon sa coco-sap farmers, na talagang inclusive at kasama sila sa paglago ng negosyo namin. Unang-una po, alam ko po, online na rin po siya. Tsaka that time, dumadaan ho talaga sa parang, di ba, ang dami po mga lockdowns, ang daming mga, tawag doon, hindi pa ho open na businesses. Kaliwat kanan yung mga nagsasaradong restaurants, tsaka na mga products, yung mga nagtitinda rin ng mga retail goods, yung go-to-market. Yun po yung naging challenge namin. Tsaka po yung kasi galing po kaming pandemic, so limited po yung
capital namin to really grow the business uli. Kasi para ho kayo nagsimula uli the time eh. So, tinake advantage lang ho namin na yung mga tao is at some point naghahanap ng healthy products. Na-discover po namin yung BPIC nag-scroll lang po ako sa sa social media and nakita namin na parang you are calling applicants to join the program. And nakita ko po na parang itong ginagawa namin is same o may mga kapareho kami na grupo na pwede kaming sumali o ng challenge para makatulong sa amin, ma-refine pa namin kung ano ba talaga yung kaya namin gawin, ano ba yung focus namin, ano ba talaga kami, kung social enterprise kami, ano yung talagang ginagawa. So, I took a chance to na sumali po kami and I've talked to my parents. So, sige, sasali kami. Then yun, nag-start na po doon yung journey namin. Malaki po yung kasi yung naging tulong sa amin ng BPIC kasi that time nga po nabanggit ko na hindi namin alam na isa pala kami talagang social enterprise na ito pala yung dapat gawin. O kaya naman po, paano namin isusustain yung enterprise sa pamamagitan ng mga different tools tsaka ng mga learnings. Parang na-realize po namin doon na hindi lang po pang social part tsaka sobra kaming tumutulong pero hindi na pala po sustainable doon sa business namin. Tsaka po yung technical know-how tsaka knowledge po namin is at some point na nag-improve. Lalo na po na na-meet namin si Doc Eduardo Morato na talagang nakita namin na hindi sapat yung pagtulong lang but you need to sustain your enterprise. Ako po ay tagaluto ng mushroom and lettuce chips po. Pumasok po ako dito sa Coco Deli dahil po sa mga financial ng aming pangangailangan. Malaki pong tulong po ang Coco Deli sa amin. Pambili ng mga gamot ng mister ko, sa pagpaaral. Malaking tulong po yan. Pangarap ko po na lumago pa po itong aming Coco Deli ni Sir Rodel para lahat po ay marami po silang matulungan. Makarating pa sa ibang mga lugar yung mga product po namin na ginagawa po namin. Dahil ang Coco Deli ay mayroong layunin para makatulong sa community, sa livelihood project, may ilan sa mga members namin at mga nakatira din dito na kanilang clients para mabigyan ng livelihood. Nagbigay din sila ng isang tent para doon sa mushroom at saka ng lettuce, para mabantayan din, maalagaan. Nakikita kong kinabukasan with the Coco Deli, siguro yung mapagpatuloy yung pag-grow ng mushroom at saka ng lettuce. Isang din yun, opportunity sa mga teenager na kids ko na matutuhan nila yung discipline ng pagtatrabaho, pag-put up ng negosyo. At the same time, yung maliban doon sa finances na matatanggap nila. Maraming salamat sa Coco Deli sa dagdag income, hindi lang sa akin, maging doon sa mga kasamahan ko na nag-aalaga ng mushrooms at saka ng mga lettuce at nagagawa ng fruiting bags. Ito ay malaking tulong para sa dagdag kita kasi yung mga gumagawa ay yung mga PWD, senior citizen na para sa bayan natin, hindi na sila tinatanggap sa trabaho. Pero sa ganitong pagkakataon na kayang-kaya pa naman nilang magtrabaho, kaya pa nilang gawin, maraming salamat sa opportunity. Pagka nakita niyo po yung tao na nakangiti, tapos nagkakaroon ng pera, may estudyante, nagkakaroon ng baon, pag oras na yung mga nabibili nila yung mga basic needs nila, hindi man po yung luho. Tapos po, kami naman po as an owner, nakikita ho namin na yung business lumalago, at some point may pumapasok na pera. So, it's more on, di lang po monetary, pero paano po namin na-improve yung living nila? Support us kasi we are Coco Deli, and this is what we are doing.
we are helping people while doing business. And the more we grow, the more people will also grow. And I want the support of people to really help us in every way in terms of they can tinatangkilik po nila yung produkto namin, and we are dedicated in doing this for long term.